Hello guys, meron lang gustong i-share. Maraming mga INC na nakakapanood ng aking mga video ang madalas na nagagalit sa akin at nagsasabi na wala na ba daw akong may content? Bakit lagi ko daw binabanatan ang Iglesia ni Cristo? Bakit hindi ko daw tutukan ang pangangaral ng sarili kong pananampalataya o paghahayag ng aral ng Ebanghelyo kung ano yung pinaniniwalaan ng aking relihiyon? Bakit kailangan lagi kong tinatapik ang Iglesia ni Cristo? Bakit ko daw sinisiraan? Bakit ko daw pinupulaan? Bakit daw ako nagsasalita ng mga laban sa mga aral ng Iglesia ni Cristo? Naparabagang ang mga miyembro na ito ay parang api sila. Kapag tinatapik ang INC, maraming mga miyembro nila ang nagre-react at para bagang sila inaapi o inuusig. Para bagang natutupad sa kanila yung hula sa Biblia na ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay usigin sa uling panahon. Na para bagang sila talagang nasa totoo at tayo ay kontrabida sa kanilang mga buhay. Pero teka, paalala ko lang ha mga Iglesia ni Cristo, yung mga ministro po ninyo, mapa-online, mapapamamahayag, mapadoktrina, parang hindi na makatulog sa pag-atake sa mga protestante at katoliko. Paalala ko lang sa inyo ha, kaya kayo dumami dahil sa paninira ninyo. At meron akong pandoktrina ng Iglesia ni Cristo. Halos binabanatan palagi ang aral ng mga katoliko at protestante. At i-remind ko lang din kayo, marami sa mga aral ninyo, tinatalakay yung tungkol sa Sabat, Ten Commandments, Salvation by Grace through Faith. Marami sa mga ministro ninyo ang tumatapik sa aral ng Seventh-day Adventist. Bakit pag ang ministro ninyo nagtatapik, aba goods, isi-share nyo pa sa amin. Itatag nyo pa sa mga membro ng mga protestante ang Seventh-day Adventist. Tapos may mga hashtag pang Proud Iglesia ni Cristo. Pero bakit pagka kayo na pinapaksa, pag ang aral na ninyo ang na-expose, aba bakit para kayong mga tupang aping-api? Ganyan ba talaga ang style po ninyo? Bakit ko tinatapik ang Iglesia ni Cristo? Simple lang, galing kasi ako dyan eh. Alam ko yung maling aral niyan. At dahil alam ko yung maling aral niyan, binibigyan ko ng babala yung mga tao na hindi alam kung paano susuriin ang maling aral ninyo. Hindi daw mababasa yung pangalang Seventh-day Adventist sa Biblia. Ba't mababasa mo ba yung Iglesia ni Cristo sa Bible? Yung Iglesia ni Cristo na big letter, yung letter I? Iglesia ni Cristo? Hindi mo rin yan mababasa. Ang mababasa sa Biblia, Iglesia ni Cristo, na small letter yung letter I. Ibig sabihin, hindi yan yung Iglesia ni Cristo ninyo. Hindi po yan proper noun, kundi yan po ay common noun. Yung pong Iglesia ni Cristo na nakasulat sa Bible. Samantalang yung Iglesia ni Cristo na kinabilangan ninyo, yan po ay proper noun. Samantalang yung Iglesia ni Cristo na nasa Biblia na mababasa natin sa Roma 16, Mateo 16:18, Gawa 20:28, hindi po yung relihiyon yung tinutukoy, yung inirehistro sa sect na ang founder ay si Felix Manalo. Kaya nga ini-expose namin yan eh. Bakit? Kasi dinadaya ninyo yung mga tao. Binabasa nyo yung terminong Iglesia ni Cristo, pero hindi yan yung Iglesia na nasa Biblia. Sapagkat yung Iglesia ni Cristo na nasa Biblia, ang founder si Cristo. Yung Iglesia ni Cristo na kinabilangan mo, budol yan. Si Manalo po ang founder po niyan. Nakalagay po yan sa sect. At yan po, nakapirma si Felix Manalo. Ibig sabihin, siya mismo nagsasabi, siya yung founder niyan. Hindi po yung nasa Biblia yung Iglesia ni Cristo na kinabilangan nyo. Kaya again, pag kami magtatapik, aping-api kayo. Pag kami magtatapik, sinisiraan kayo. Pero kapag kayo magtatapik sa ibang relihiyon, approve na approve, nagpapalakpakan with matching share pa sa mga kakilala nyong hindi Iglesia ni Cristo. Kaya maging patas kayo. Walang problema sa amin kung talakayin nyo yung topic namin. Wala rin dapat problema kung tatalakayin namin yung topic ninyo. Kasi pagdating sa aral, kaya po namin sumabay po dyan. Para hindi naman kayo magnangak dyan at mag-iiyak. Meron po akong kondisyon sa inyo. Sige na, ititigil ko yung pagtatapik sa Iglesia ni Cristo sa isang kondisyon. Itigil din ng mga ministro ninyo yung pagtatapik sa protestante at katoliko. Pag ginawa yan ng ministro ninyo, kahit yung account ko, i-delete ko. Para lang hindi ko na kayo matapik. Oh, goods yan ha. Kausapin yung mga ministro ninyo at sabihin, huwag nang magtatapik sa mga katoliko at protestante. Pagkatapos po yan, mananahimik din kami. Pero kung hindi nyo po mapatahimik ang mga ministro ninyo, congrats, napakarami ko pang i-expose na maling aral ng Iglesia ni Cristo. Pero magkaganon man, God bless pa rin sa inyo.